yung bagong katulong namin dito, Iha? Tanong ni Madam Florencia sa dalagang si Jenny. Opo, Madam. Magalang saad ni Jenny sa matanda. Ganun ba? Ang ganda-ganda mong bata ka. Di ka ba nag-aaral? At bakit namasukan ka bilang isang katulong? Nagtatakang tanong ni Madam Florencia. Di na ho muna ako mag-aaral, Madam. Mahirap ang buhay. At saka, di naman siguro lahat ng mga hindi nakapag-aral ay hanggang dito na lang ang buhay nila. Hindi po ba? Inosenteng tanong ni Jenny habang naglilinis ito sa sala. May punto ka rin naman, Iha. Kadalasan nga sa mga may pinag-aralan ay sila pa yung walang mga modo at di gumagalang. At kadalasan naman, yung pang mga walang pinag-aralan ay siyang may tamang modo at may paggalang at respeto sa kapwa. Ako nga pala si Florencia Delgado, ang nagmamay-ari ng mansyon na ito. Ikaw pala, Iha, anong pangalan mo? Tanong ni Madam Florencia. Ako po si Jenny Makabudbod, Madam Florencia. Nakangiting saad ni Jenny. Jenny, nakakatuwa naman, Iha. Kapareho kayo ng pangalan ng apo ko. Malungkot na saad na lamang ni Madam Florencia habang naaalala ang nangyaring pagkawala ng kanyang apo. Apo? May apo po pala kayo, ma'am. Akala ko, si Ma'am Irene ay dalaga pa po. Hay nako, kasi hanggang ngayon, hindi pa rin tanggap ni Irene na wala na si Jenny Risa. Malungkot na saad ni Madam Florencia. Ganun po ba? Mawalang galang na ho, ma'am. Sumakabilang buhay na po ba si Jenny? Yung apo niyo po? Inosenteng tanong ni Jenny. Sabi ng ilan, Iha, wala na si Jenny. Pero para sa aming dalawa ni Irene, buhay pa siya. Dahil wala namang nakitang bangkay. Ang nakita sa ilog kung saan aksidente silang dalawa ni Irene. At yung manugang kong si Marco. Kwento ni Madam Florencia kay Jenny. Ganun po ba, Madam? Napakasakit naman po nang nangyari kina Mama Irene at sa apo niyo po. Sorry po, di ko inaasahan na ganyan palang nangyari sa kanila. Paumanhin ni Jenny. Huwag kang mag-alala, Jenny. Tanggap ko naman na at hindi na masakit para sa akin dahil ilang taon na rin naman ang nagdaan. At para sa akin ay wala na yon. Pero maasa pa rin ako na balang araw, magkikita pa rin kami ulit ng apo ko. Kapag papayagan kami ng poong may kapal na magkita pang muli. Saad ni Madam Florencia at malungkot na lamang itong napangiti. Magsasalita pa sana si Jenny nang bigla na lamang dumating ang kanyang mama Irene. Mama, let's go na. Death anniversary ngayon ni Marco. Sige na, Iha. Aalis na muna kami ng Mama Irene mo. Paalam ni Madam Florencia kay Jenny. Mag-iingat po kayo, Mama at Madam. Paalam ni Jenny sa kanyang Mama Irene at Madam Florencia. Napalingon naman agad si Irene kay Jenny. Napatitig si Irene kay Jenny at agad itong lumapit. Jenny, anak, ikaw na ba yan? Naiiyak na tanong ni Irene. Po, Ma'am Irene, hindi po ako si Jenny na anak nyo. Ako po yung bago nyong katulong. Kinakabahan na saad ni Jenny at napilitan itong ngumiti. No, ikaw si Jenny. Mama, si Jenny to. Di talaga ako magkakamali, Mama. Kahit na 4 years old pa lang si Jenny nung mawala siya, hindi ko siya makakalimutan yun, Mama. Pagmamatigas ni Irene. Irene, tara na. Magkamukha lamang sila ng anak mo at magkapangalan. At pwede ba, maghunos dili ka. Hindi yan si Jenny. Tingnan mo ng maigi. Paalala ni Madam Florencia sa anak nitong si Irene. Pero ma, si Jenny talaga yan. I swear, hindi ako magkakamali. Lalong-lalo na pagdating sa anak ko. Kilala ko ang anak ko. Pagmamatigas pa rin ni Irene. Umalang galang na po, Ma'am Irene. Pero hindi po talaga ako yung anak nyo. At pasensya na po sa nangyari sa anak nyo. Pero hindi po talaga ako si Jenny. Baka nagkataon lang po na magkapareho kami ng pangalan. At may pagkakahawig yung mukha namin. Pero hindi po talaga ako si Jenny, ma'am. Paliwanag ni Jenny kay Irene.
Sige na Irene, umalis na tayo. Saad na lamang ni Madam Florencia kay Irene, habang si Irene naman ay walang nagawa, kundi ang sumunod na lamang sa kanyang ina, habang malalim na nag-iisip. Habang si Jenny naman ay kinakabahan na tila ba gusto din niya sanang yakapin ng kanyang mama Irene, pero hindi niya alam ang kanyang gagawin. Dahil sa ayaw naman niyang isipin ni Madam Florencia na nagtitake advantage siya sa pangungulila ni Irene sa kanyang anak. Oy Jenny, di ka ba kinakabahan kanina? Tanong sa kanya ni Ella na isa sa mga kasama niya bilang katulong. Sobra pa sa kaba, Ate Ella. Pero alam mo, Ate Ella, naawa ako kay Ma'am Irene talaga. Malungkot na saad ni Jenny. Alam mo, Jenny, nakakaawa talaga yung si Ma'am Irene. Minsan nga, nakikita namin na hinahawakan niya yung picture ng anak niya at kinakausapan niya. Parang ang baliw. Uy, grabe ka naman, Ate Ella. Baka di lang talaga matanggap ni Ma'am Irene na nawala na talaga yung anak niya. At teka, bakit sa paglilinis ko dito wala naman akong nakikitang picture ng bata na anak ni Ma'am Irene? Nagtatakang tanong ni Jenny kay Ella. Hay nako Jenny, wala ka nga talagang alam sa mga nangyayari dito. Lalong-lalo na sa mga lugar na ipinagbabawal dito sa mansyon. Halika nga dito at sisima na rin kita. Ani Ella, at hinila na lamang bigla si Jenny sa gilid at umupo silang dalawa. Anong mga pinagbabawal na lugar dito, Ate Ella? Mula naman yan sa orientation ko eh. Hay nako, yung matandang bruhang si Ignacia talaga yan eh. Hindi ka in-inform agad. Well, ako na lang ang magpapaliwanag sa iyo sa mga bagay na dapat mong gawin. Panimula ni Ella, habang si Jenny ay nakikinig lamang. Unang-una sa lahat, Jenny, huwag na huwag kang pumunta sa kaliwang bahagi ng mansyon dahil bawal dun at di na kailangan linisin yon. Ha? Bakit naman, Ate Ella? Kasi, lahat ng mga gamit na natira ng anak ni Madam Irene at apo ni Madam ay dyan na nila nilagay para naman madaling makapag-move on si Ma'am Irene. Kaya nga din, wala kahit isang picture na makikita sa apo ni Madam dahil sa utas niya ni Madam. Naiintindihan mo ba? Pagpapaliwanag ni Ella kay Jenny. Oo naman ate, madali lang naman ako matuto. Nakangiting saad ni Jenny. Mabuti naman. Pero alam mo Jenny, sa lahat ng mga namasukan dito na kasambahay na kaedad mo, ay hindi naging ganun si Ma'am Irene. At magkamukha ba talaga kayo ng anak niya? Well, di din naman namin masasabi dahil di naman namin nakita yung mukha ng anak niya kahit picture. Nagtatakang tanong din ni Ella. Hay nako Ate Ella, ang mabuti pa ay maglinis na lamang tayo ng trabaho. Baka makabalik na sila Ma'am Irene at Madam Florencia at di pa tayo natatapos sa mga gawain natin dito. Hayaan mo na si Ma'am Irene. Sadyang nangungulila lamang siya sa anak niya. Lalo na itong araw at date ngayon ay ang panahon kung saan labis na kalungkutan ang nararamdaman niya. Paalala ni Jenny kay Ella. Sige na nga. Pero alam mo, may feel ako na baka ikaw yun. Diba, nakita ka lang naman ng ina-inahan mo sa ilog? Well, si Jenny din na anak ni Ma'am Irene at apo ni Madam Florencia na wala rin sa ilog eh. Malalim na nag-iisip si Ella. Sinaway naman agad siya ni Jenny. Ikaw talaga Ate Ella, hindi ako yun. At isa pa, malabong maging ako yun. Kasi, wala na talaga akong nanay at tatay, sabi sa akin ni Tita Marie. At itong kwintas na lang na to, yung ibinilin sa akin ng nanay ko, bago niya ako iniwan sa ilog. Paliwanag ni Jenny. Ewan ko na nga sa'yo, napaka-KJ mo naman Jenny. Maiwan na nga kita dyan. Umalis na si Ella at naiiwan na lamang si Jenny na naglilinis sa buong bahay. At nang matapos siya, ay agad naman siyang pumunta sa garden upang alagaan ang mga bulaklak ng kanyang Madam Florencia. Sa kabilang dako naman, ay malalim na nag-iisip si Irene. Irene, si Jenny na naman ba yung iniisip mo? Tanong sa kanya ni Madam Florencia. Hindi na lamang sumagot pa si Irene. Irene anak,
Magkapareho lang sila ng pangalan. Pero hindi yun ang anak mo na si Jenny. Oo, aaminin ko. Akala ko din siya si Jenny. Pero hindi anak. Naalala mo ba na may kwenta si Jenny na anak mo? At si Jenny na kasambahay, walang kwintas na nagpapatunay na siya nga si Jenny talaga. Paliwanag ni Madam Florencia. Mama, di ako magkakamali. Anak ko yun. Si Jenny talaga yun. Basta't ako, ipapa-DNA ko ang isang idlan ng kanyang buhok para mapatunayan ko na talaga siya yung anak ko. Alam mo naman siguro, Mama, yung pakiramdam na anak mo siya dahil sa lukso ng dugo na nararamdaman, di ba? Pagmamatigas na sabi ni Irene. O sige na, ikaw nang bahala. Basta't huli na talaga to, Irene. Kapag hindi mo pa rin napatunayan na hindi talaga siya ang anak mo, lahat ng mga gamit ni Jenny sa mansyon ay di-dispose na natin. Payag ka ba doon? Tanong ni Madam Florencia sa kanyang anak na si Irene. Tumungo lamang si Irene bilang sagot. Kinagabihan, ay agad namang pumunta si Madam Florencia sa silid at agad na kinuha ang picture ni Jenny. Sabay sabi, Jenny apo, kung nasan ka man ngayon, ay sana malaman mo na mahal pa rin kita. Sinasaway ko lang ang mami mo dahil ayaw kong masaktan lang siya kapag hindi niya napatunayan na ikaw yun. Pero Jenny apo, alam mo ba, sobrang magkapareho kayo ng bago naming kasambahay ngayon. Pero ayaw ko rin mag-assume tulad ng mami mo. Ani Madam Florencia na siyang naging dahilan upang mapaluha ito. Habang si Jenny naman ay dahan-dahang pumapasok sa silid kung saan ipinagbabawal dahil gusto niyang makita ang mukha ng batang si Jenny. Dahil sa tila may ibang kutob siya na parang siya ang batang matagal nang hinahanap ni Madam Florencia. Nagulat na lamang si Jenny nang pagbukas niya ng pinto ay pagbukas din ng pinto ni Madam Florencia. Jenny, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Madam Florencia habang naagaw ang kanyang atensyon ng kwintas na suot ni Jenny. Habang si Jenny naman ay tila hindi makabawi agad ng tingin. Napayuko na lamang siya habang nagpapaliwanag. Sorry, Madam Florencia. Alam kong bawal pumasok dito. Pero kasi, yung pagkaka-curious ko, dito yung nagtulak sa akin na pumunta. Dito kasi po, na-curious lang po kasi talaga ako sa sinabi sa akin ni Ma'am Irene na kamukha ko yung anak niya. Kaya gusto ko lang po sanang makita yung mukha, yung picture ni Jenny. Nahihiyang saad ni Jenny. Bumuntong hininga lamang si Madam Florencia at agad ibinigay ang picture ng batang si Jenny kay Jenny. At tila ba kinakabahan si Madam Florencia nang makita niyang lumaki ang mga mata ni Jenny. Madam, ito po ba talaga yung mukha ng apo niyo? Gulat na tanong ni Jenny. Tumango na lamang si Madam Florencia. Habang si Jenny ay agad na hinubad ang kanyang kwintas at binuksan ito. Ito din po yung mukha ko nung bata ako. Ibig sabihin po ba, ako po yung apo niyo? Hindi makapaniwalang tanong ni Jenny. Tumango na lamang si Madam Florencia at niyakap si Jenny at napaiyak. Apo ko, kay tagal kitang hinintay. Ikaw talaga yan. Akala ko namamalikmata lang ako. Mas lalo mong pinatunayan na ikaw si Jenny. Dahil nasa iyo ang kwintas na ibinigay ko sa iyo noon. Apo, patawarin mo kami ng mami mo. Pero huwag kang mag-alala dahil babawi kami sa iyo. Pangako sa kanya ni Madam Florencia. Nang malaman ni Irene na anak niya si Jenny, ay agad niya itong niyakap. Maging ang lahat ng mga katulong sa mansyon ay masaya dahil sa wakas ay nahanap na rin ni Madam Florencia ang kanyang apo na matagal na nilang hinahanap. Bumawi sila kay Jenny at sobrang saya din ni Jenny dahil sa wakas ay tila ba nawala na ang puwang sa kanyang dibdib na parang may ibang kulang palagi at iyon pala ay ang makasama ang totoo niyang pamilya.